Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pampayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa mga oras na ito dito sa Bistag Live on BSC, Broad Streamcast Communicators. Muli, nagpupugay po ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obrero. Samahan niyo po hanggang alas 3 ngayong hapon. Muli na naman, binabati namin kayo saan man kayo naroroon, sa ibayong dagat, maayong hapon, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi sa inyong tanan. Sa lahat ho ng mga Bisaya, maayong hinaot unta nga naamo sa maayong kabutangan. Mga waray-waray, mo pa'y kulop pa yung tanan, namamati yan na, kanina sinundan natin, nagwawaray. Mo pa'y kulop pa yung tanan, hain man kamo yan na, of the niyo to, an iyo bugto, tubtob alas 3, yan na ang kulop, sa Broad Streamcast Communicators. Dodong Alan, Afable Obrero. Isa na namang pagbabago ang ating inaasahan pagdating ho sa 16 ng buwang ito ng Oktubre. Ano po ang tinutukoy natin? Yung Alert Level 4 ay gagawin ng Alert Level 3 starting 16 ng buwang ito. Ano ang mga pagbabago? Isa lamang po ang ilagay natin sa ating mga sarili. Isa lamang po ang tandaan natin. Kahit anong pagbabago ng quarantine level o alert level system, huwag natin babaguhin ang ating pagbabantay, pagmamanman sa ating mga sarili. Huwag natin pababayaan na makalabag tayo sa protocol o health protocol na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Parehas lang po yan. Regardless kung ano po ang alert level system meron tayo. Kinakailangan po natin bantayan ang bawat isa para hindi na magkaroon ulit ng surge at maaaring magtuloy-tuloy na po pagbaba ang alert level at makakakilos na po tayo. Ngayong sabi ng IATF na inaprubahan na yung alert level 3 starting October 16. Ito hanggang 31 ng buwang ito ng Oktubre. Ibig sabihin, medyo luluwag ng konti yung ating mga business establishment, maaaring kumita kahit papano ng konti kaysa sa dati. Tayong mga manggagawa, yung ating mga manggagawa maaaring makakilos kahit papano. Pero mas mainam pa rin kung wala rin lang tayo gagawin sa labas ng ating mga tahanan, sa bahay na lang muna tayo. Delikado po si COVID. Pero ang ibang mga lugar, maliban sa NCR, may mga pagbabago rin po, pero hindi na masyado, kasi kung isa-isahin natin, napakarami pong mga lugar na nasa ilalim ng GCQ, MGCQ, ang mahalaga dito sa National Capital Region na kung saan narito po yung tawag nila ground zero at saka narito talaga yung economic activity, NCR Plus, dito sa Metro Manila makakakilos na po tayo kahit papano. Yan ang isang magandang balita. Katunayan sinusubukan natin tawagan ang ilan sa mga po pwedeng magpahayag ito. Si Dr. Maricar Limpin ng presidente ng College of Physicians ay nais natin makapanayam
para malaman natin ano kaya ang kanyang reaksyon dito sa pagbaba ng alert level. Kasi ang grupo nila ay nanawagan na kung maaari huwag hong ibaba sa alert level hanggang sa katapusan. Yun hong Philippine College of Physicians na kung saan siya po ang pangulo. Pero hindi ko alam kung mapagbibigyan tayo si Dr. Maricar Limpin na siyang chairman ng steering committee at Philippine Coalition on the Prevention and Control at presidente po ng PCP o Philippine College of Physicians. Tingnan natin mamaya-maya ng konti kung makatatawagan natin. Anyway, pinag-uusapan po natin mga kababayan ay may kaugnayan po dito sa alert level, pagbaba, kailangan nakahanda tayo para yung paghahanda natin tugma doon sa pangangailangan ng sitwasyon. Hindi po pwede na lalabag tayo sapagkat maaaring ibalik na naman sa higpit na sitwasyon tayo, kawawa rin po tayo, kawawa rin ang ating pamahalaan. Kaya ang gagawin natin ay tugma natin ang ating mga pagkilos doon sa sitwasyon na kung saan doon tayo nakapalagay, nakapaloob. Kasi hindi naman pare-parehas dito sa Metro Manila, granular system, yung alert level 3 tayo. Pero sa iba, mayroong GCQ, may MGCQ. Mayroon naman nagsasabi na kung pwede raw ilagay sila sa ilalim ng MECQ. Maraming mga pamamaraan, pero dito sa Kalakhang, Maynila, sinasabi natin na gumaganda ang laban natin, kaya binaba sa alert level 3. Ang National Capital Region po, lalo-lalo na yung mga kapulisan na nahihirapan na kasi daan-libo talaga ang nagbabiolate dito sa sinasabing mga health protocol. Pinapaghandaan na ng PNP chief na, NCRPO, ayusin ninyo, tingnan ninyo, na maaaring may mga pagluwag sa alert level 3. Yung mga COPs, kinakailangan itugma rin yung kanilang pagkilos doon sa alert level system na kung saan ilalagay po ang Metro Manila. Pero sabi nga ni PNP Chief, bumaba man ang alert level natin o kaya restriction natin sa quarantine, pero ganun pa rin ang ating pagtrato, pagbabantay, pagpapatupad ng minimum health protocols. Tama po yan. Kailangan talaga ganun. Ang ating mga senior citizen, baka sabihin nila, okay na, alert level 3 na. Medyo hindi pa po ganun ang sitwasyon natin. Lalo-lalo na yung mga kabataan. Sa ilalim ng alert level 3, sinasabi po na point to point, from point of origin to point of destination lang. Ibig sabihin, wala mo ng pagliliwaliw in between. Kung saan ka pupunta, saan ang destination mo, doon ka lang. Saan ang pinanggalingan mo, doon ka manggagaling hanggang doon sa pupuntahan mo. Yan po ang sa mga minor de edad at sa mga senior citizen na o kaya kagaya ni Natataben, Paipon. Di ba? Yun yung mga sinasabi po na nasa alert level 3. Hindi po sabihin na, alert level 3, mga kabataan, pwede na tayong pumunta sa kung saan-saan. Mga matatanda, pwede na tayong pumunta sa kung saan-saan. Tandaan natin, sabi po ng Department of Interior and Local Government na ang tanging point-to-point lang ang pwede para sa mga minor de edad sa ilalim po ng alert level 3 sa Metro Manila mula 16 hanggang 31st. Ibig sabihin, simula po sa 16 hanggang sa katapusan ng buwang ito ng Oktubre, bawal pa rin ang mga bata sa mga pampublikong lugar. Baka mamaya sabihin ninyo, pwede na, hindi pa pwede. Iba yun alert level 2, malamang pwede na. Pero alert level 3 pa po tayo, pwede po lamang ay point to point. Sabi nila, pang point of origin to point of destination. Ayun, ang ating mga kabataan, ano ba pupuntahan ninyo sa yung mga playground at mga parke, sarado pa naman, di ba? Wala pa, hindi pa po pwede. Sa alert level
3. Pero pag ados na, baka po pwede na. Kasi mga essential services lang, ano ho, kahit mga senior citizen, kung essential services, maaaring lumabas, yung mga bata, basta talagang kailangan. Ano ho. Pero kung hindi naman, protection din na sa atin yan, sa ating mga kabataan, sa mga matatanda, sapagkat ang mga iyan ay vulnerable, lalo-lalo na si lolo at lola. Vulnerable po yan. Lalo na pag hindi pa po kayo fully vaccinated. Maganda sana kung ay bakunado na kayo. Kung hindi pa, tinamaan kayo, magkasibir. Yan ang problema natin. Pero, mayroon tayong magandang balita para sa ating mga kababayan. Isa pa rin po sa gusto kong ma-interview dyan, yung maalam dito. Kasi, starting next month, ang pagkakaalam natin, mayroon na pong bagong kumbaga sa may mabibili na. Pwede ba yun masabing mabibili? May maibibigay na ang ating mga doktor na isang gamot na doon sa mild at saka moderate, sabihin na natin moderate at saka severe COVID cases, patients. Ang tinutukoy po natin yung molnupiravir. Itong molnupiravir ay maaari nang mabili next month dito sa ating bansa. Ito'y gamot ha. Gamot po ito at maaaring available po ito sa Pilipinas next month. Kauna-unahang oral antiviral drug. Ano ho? Na sinasabing nakakatulong. Alam niyo po, pag mayroong 50% ng ang kanyang sabihin natin efficacy laban dito sa COVID-19 at hindi lang yun ha, COVID-19 pati ibang mga variants. Yun yung pag-aaral. Kaya napakagandang balita po ito. Hopefully this coming days mayroon tayong makapanayam na talagang mag-i-explain ano po itong mga gamot na ito. I'm looking forward na mayroon po ako makukuha para sa impormasyon ng mga nakikinig sa atin. Maganda po ito sapagkat mayroon na naman tayo ilan na naman? 100 mahigit na naman ang nasawi sa nakalipas na araw. Pagkatapos, maabot na po ng 40,000 ha, mahigit ang ating ang mga nasasawi sa atin dito sa Pilipinas. 40,000 simula po na nagkaroon po ng COVID sa ating bansa. Matakin ho ninyo, 40,000 na ang nasasawi. Because of this COVID-19 na sinasabi. Okay. Ano po ang kahalagahan na sinasabi po natin itong mga gamot na ito? Gamot po ha, antiviral pills. Na po pwede nating gamitin sapagkat sinasabi po na 50% kapag uminom ka raw nito, itong antiviral na molnupiravir, ay yun hong panganib na ikaw mamatay mula sa COVID-19 nabawasan ng 50%. Di ba? Napakaganda po yan. 50% ang bubunuin na lang ng katawan mo, 50%. Kung mayroon ka ng antibody, mayroon kang mga pamamaraan na malakas ang resistensya mo, mayroon kang mga tinitake pa na mga iba pang mga gamot sa ubo, gamot sa ubo, gamot sa sipon at iba pa. Ibig ko sabihin, tulong-tulong yung 50% na bubunuin mo malamang tumaas pa yan yung hindi magpantay yung mga paa, di ba? Kasi sinasabi na 50% kukunin na bilang pananggalang ng molnupiravir. Di ba? Sabi sa mga pag-aaral, sinasabi po na gagamitin ang naturang gamot para sa mga mild at moderate COVID-19 patients, pati pa yung mga iba pang mga medyo lumala na sakit dito sa sinasabing makatutulong daw po ito
maibsan ang pasanin ng healthcare system sa ating bansa. Tama po yan. Ano ho? Sapagkat maibsan na po yung madadala sa ospital. Yung mga severe at critical patients na nasa ospital, kahit papano, baka matutukan na talaga sapagkat ilan-ilan na lang sila. Alam niyo po ba sa isinagawang pag-aaral ng mga pasyente na-infect po ng COVID-19, binigyan po sila ng molnupiravir. Molnupiravir. Lumalabas na sa 775 patients sa Estados Unidos po ito pinag-aralan, ay 7.3% lamang ng mga nabigyan ng gamot na ito ay na-ospital. Ibig sabihin nito, napakababa lang, ang 7.3% lang doon sa 775. Kung sasabihin natin, kung i-round up natin, sabihin na natin para mas madaling makwenta natin pagka, halimbawa, sa 100 katao na mayroong COVID-19, 7% lang doon, ang na-hospital. Ang ibig sabihin, sa 100, di nasa 7% nasa 7 katao lang. Di ba? Tama ba? Nasa 7 katao lang. Kasi kung 10%, nasa sa 100, 7% lang. O di 7 katao lang. Ngayon, doon sa mga, kasi sinasabi sa pag-aaral, 775 patients ang kanilang pinag-aralan. 7.3% lang ang nabigyan ng naturang gamot ng ospital kumpara sa 14.1% ng mga pasyente na nabigyan naman ng placebo o Damipil. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Ang resulta po, sinasabi na walang napaulat na nasawi sa mga COVID patients na nag-take ng molnupiravir. Walang nagpantay ang paa. Maganda. Kaya next month, sabi ng FDA, ng ating pamahalaan, baka rin ang mayroon ng mabili na molnupiravir. Gawa po ito ng Merck manufacturer. Epektibo rin po ito sa iba pang mga variants batay ho sa pag-aaral. Yan. Isang magandang balita po yan para sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin, na iba siguro sa inyo ay hanggang ngayon hindi pa rin kumbinsido magpabakuna. Makabili kayo ng molnupiravir, siguro baka kahit papaano mayroon kayong pananggalang. Hindi ko naman sinasaklawan yung inyong karapatan na wag kayo magpabakuna, yung mga ayaw magpabakuna. Pero sinasabi po rin namin na lalo-lalo na yung mga nabakunahan na talagang nakasurvive kami because of the vaccine. Ako na-experience ko na sa sarili ko yan. Kwento ko na yan dito sa BSC, sa Bistag Live, na ako lang ang hindi nadala sa ospital dahil nabakunahan ako. Lahat ng mga kasamahan ko sa bahay sa ospital. At ang isa ay nag-50-50 pa. Severe. Dalawa ang nag-severe. Pero yung isa talaga ang medyo kamuntik ng kunin, kunti na lang. Naagaw pa sa panalangin. Ngayon, kinakailangan na mayroon tayong pananggalang para hindi tayo magka-COVID na matindi ang epekto sa ating katawan. Kung may hinahinang yung resistensya, delikado. Kung may edad ka na, mas delikado. Kung mayroon kang comorbidity, mayroon kang ibang sakit, mas delikado rin. Di ba? Kailangan, may edad ka na, mayroon ka pang comorbidity, talagang malapit-lapit ka na talaga doon sa sinasabing karit, mayroong kalawit. Para hindi ka tamaan ng kalawit, mayroon kang pananggalang. Kumbaga sa barilan, mayroon kang shield. Pagka tinamaan ka, daplis lang. Hindi fatal. Yun yung kainaman kung mayroon kang bakuna. Hindi kaya magpabakuna tayo. Yan po. Kasi ang COVID death toll po natin, kagaya ng sinabi ko kanina, 40,000 na mahigit. Yun hong mayroon pa tayong mga nasa 80,000 active
COVID cases, mahigit 80,000. Yung 80,000 na yan, let's pray na sana wala nang malagas doon sa 80,000. Ano ho? Because of usad ng science at ng mga pananggalang natin. Ang tinutukoy ko po doon ho sa mga nadidiskubreng mga gamot. Kasi hindi naman tumitigil ang ating mga scientists sa buong mundo na tingnan, pag-aralan kung paano po mababaka itong problemang ito. Ngayon, kung abutan po kayo na mayroong epektibong gamot, swerte po, maaagaw kayo doon sa sinasabing karit ni kamatayan. Ngayon, kung in our lifetime, hindi pa po magkaroon talaga ng gamot at nagkataon na kayo po ay nasa mga ospital at severe, manalangin po kayo na hindi po kayo kunin ni kamatayan. Ano ho? Yan po ang ilan sa mga impormasyon na gusto natin maiparating ho sa inyo. Ano ho, tandaan natin, may mga ibang lugar, hindi na sa Metro Manila, sa ibang mga lugar po ay talagang na-overwhelmed na yung kanilang health system. Ano ho, like for example sa Catanduanes, sinasabi po na yung mga medical frontliners doon, yung mga healthcare workers ay talagang umaaray na at saka humihiling na sila ng tulong sa national government. Ano ho, sa Department of Health, dito sa sentro ng kapangyarihan sa Metro Manila, nasabi na tulungan sila roon sapagkat na-overwhelmed na yung kanilang health system doon ho sa Catanduanes area. Ano ho, halos punuan na po ang mga ospital, ano ho, ng mga nagpositibo sa COVID-19. Nagsimula yung kanilang pag-aalala, ano ho, yung kanilang problema doon itong buwan lamang ng Oktubre. Ano ho, ilalim sa high risk po ang Catanduanes. At ngayon, tuloy-tuloy ang pagdami, halos punuan na sa mga ospital, kaya humihiling na sila ng alalay galing sa dito sa national government. Marami pong kailangan yan kasi pagka na-overwhelmed na, kailangan mo ng mga oxygen, kailangan mo ng mga gamit, kailangan mo ng mga doktor. Yung mga doktor doon, ganun din. Mga medical frontliners nila ay nagkaka-COVID na rin. Ano ho, ganun din. Alam niyo po ba ang ilang mga LGUs ay nananawagan na ilagay sila sa mahigpit na sitwasyon. Kung maaari mag-lockdown. Kagaya halimbawa ng Zamboanga City. Ano, ang Zamboanga City, humihiling sila na ilagay sila sa MECQ. Di ba? Ang Metro Manila, marami nagsasabi luwagan. Pero doon naman sa ibang probinsya, humihiling sila na kung po pwede sa aprubahan ng IATF na ilagay sila sa mahigpit na quarantine measure. Ano, ang Zamboanga City mismo, ang LGU, sinasabi na nais nilang maisilalim sa MECQ. Pinakamahigpit yang ECQ. Medyo mababa ng konti. Naroon sila sa MECQ. Ang tanong natin dito, ano ho, naubusan na kasi sila ng oxygen. Maraming mga sinasabi po doon na at saka yung kanilang mga hospital beds na overwhelmed na rin po. Ano, nagkakasakit na yung kanilang mga healthcare workers, kaya talagang humihiling sila ng alalay sa national government at sinasabi po pwede ilagay sila sa MECQ. May mga bago ngayong mga restriction na ibinigay. Ano ho, iwan ko lang kung ang Zamboanga City ay nasa ilalim na ng MECQ. Ano ho, titingnan natin kung naaprubahan po yan. Ano ho. Ngayon, ang ilan pa sa mga pwede nating sabihin sa ating mga kababayan, kasi ang isa sa mga nakakatulong po ay may kaugnayan po sa vaccination rollout ng ating bansa. Ano ho. Ang isa sa mga dahilan kung bakit daw yung ilang lugar, kagaya ng Zamboanga City, na nagkakaroon ngayon ng pagtaas ng COVID cases sa kanila at humihiling ang Zamboanga City LGU
na itaas ang kanilang quarantine measure, it is because mahina yung kanilang vaccination. Sabi nung mga health advocates doon, mahina yung kanilang lokal na pamahalaan. Kaya nga kahapon, yung isa sa mga sinasabi natin, tutukan ng ating Department of Health, yun hong vaccination percentage dito sa Metro Manila lalo. Ano ho, hindi po pwedeng sabihin na ang Metro Manila, sinabi ko na yan, 77% mahigit ang vaccination rate natin sa Metro Manila, pero hindi naman yan equitably. Ano ho, ibig sabihin, maaaring ang iba mataas, nasa 90%, ang iba naman iba kalagpak sa 50%. Di ba? Ganoon pa rin, hindi pa rin magkakaroon ng matiwasay na laban sa COVID-19. Kaya kinakailangan kahit 60 o 70%, basta lahat naman, bawat syudad sa Metro Manila, ganun po, 60-70%, magandang batting average na yan at makakakilos na po tayo. Baka mamaya, yung si COVID, pailan-ilan na lang. Ano ho, kagaya ng sinabi ng Octa Research Team, sa kanilang pananaw, ngayong Disyembre, magiging masaya. Pag sinabi magiging masaya, makakilos tayo sapagkat ang pagtaya nila, maaaring sa darating na mga susunod na mga araw, abutin na lamang daw ng 600 per day. Ano ho, ang magka-COVID sa atin. Batay ho sa kanilang pagtaya. Alam niyo naman po, ano ho, ano naman yan science naman din yan. Kanilang binabasehan, yung datos na yan, hindi mo matatawaran. Ano ho, ang gagaling ng mga yan. Hindi mo po pwedeng sabihin na saan nyo kinuha yung mga figures na yan. In the past, talagang naging parang Biblia yung ipinilalabas na mga datos ng Octa Research Team. Ano ho? Itong kanilang inilalabas, hindi naman nalalayo doon sa talagang totoong nagaganap. Pag sabi nila, bago matapos ang buwan ng nakalipas na buwan ng Setyembre, aabot ng 10,000 pataas at 20,000. Totoo naman nangyari. Di ba? Kaya parang doon nakabase minsan, maliban sa Department of Health, of course, meron naman din mga galing dyan. Ngayon titingnan ng IATF yan. Ano, kumusta naman kaya ang sitwasyon natin? Sabi ng Octa, sabi ng eksperto sa DOH, ano ho, ganito, babalansehin ngayon yan. Ano ho? Ngayon, mayroon naman magsasabi sa panig ho ng mga bright boys ng Duterte administration sa aspeto ng ekonomiya, babagsak yung economy natin, bla bla bla, etc. etc. Babalansehin ngayon yan. Kaya itong pagbalanse natin ngayon, ano ho, ay isang sa pananaw ng Octa, ng IUTF, win-win solution. Yan naman. Kasi, talagang totoo naman na nagkaroon po ng magandang resulta sa kanilang mga pinatutupad na pagbabago sa quarantine measure. Yan ay on record naman yan. Kaya pasalamatan natin na talagang may nag-iisip na mga kababayan tayo nagsusunog ng kilay saka nag-aaral para maging maganda ang takbo sa ating bansa. Okay? 30 minuto na makalipas ang ika-2 ng hapon. Para tayong mahataw ata ngayon, isa pa sa gusto kong talakayin, ay isa pa rin po sa gusto kong mayroong makapanayam tayo. Ako gusto ko talaga may nakakakwentuhan ay ito hong substitution. Mga kandidato na tumatakbo, mayroon kasi dyan umamin na sinabi na kami po ay may pinatakbo kaming presidente, pero sa totoo hindi yun ang presidente namin, reserba lang yan. Kumbaga sa mayroon kami dyan ilalagay. Inamin na nila, di ba? Na ginawa nilang bihikulo ang substitution para magkaroon po ng diskarte, na sabihin na natin, kaya-kayang diskarte yan. Pero habang yan po ay umiiral na batas, ay hindi po natin po pwedeng sabihin na labag sa batas. Tandaan natin. Kaya nga, ang isa sa mga mambabatas na gumawa po ng gusto niyang alisin tong batas na ito na substitution,
ay si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Anong sabi niya? Alisin na natin yung substitution na yan. Alisin na natin yung substitution na yan. Kasi yan maaari ay maaaring gawing katawa-tawa lang ang sitwasyon. Tingnan nga natin kung sino yung maaari nating ano ba tayo makakapalayam dyan? Gusto ko sana si Rufus Rodriguez din eh. Pero, anyway, sa susunod na pagkakataon na lang, ano ho. Okay, doon ho sa ating mga kababayan na nakikinig sa ngayon, pwede kayong magbigay ng inyong mga pananaw dito sa substitution, ano ho. Kasi wala pa naman tayo nakukuhang resource person. Pero, ito yung sabi ng Commission on Election, ano ho, na ang lahat ng mga kumandidatong presidentiable, ang lahat ng mga kumandidatong sabihin na natin yan may seryoso o hindi, pinapalagay ng Commission on Election na hindi nuisance candidate. Ang isang kandidato na pinakiusapan lamang, sabi na pinakiusapan lamang ng isang partido para tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay hindi masasabing may tuturing nuisance candidate. O may pahayag na dyan ng Commission on Election. Di ba? Kaya habang walang umiiral na batas na hindi po pwedeng magkaroon ng substitution, baka sa susunod na election pa, presidential election, baka mas lalo pa maraming mga tumakbo. Ano? Pero ilan lang siguro ang tutuloy niyan. Kaya sabi ng tagapagsalita ng Commission on Election, yung kakulangan daw ng sinseridad sa intensyon ng isang tatakbong kandidato sa pagka-presidente na nag-file ng COC ay kinakailangan mapatunayan na siya po ay insincere. Bago sabihin nuisance. Pero paano na sinabi po ng Lakas Christian Muslim Democrats, CMD, sa pangunguna po ni Congressman Prospero Pichay, na naglagay lamang ang mga ito ng pansamantalang kandidato sa pagkapangulo at pagka-vice president. Saan natin ilalagay yung sinasabing sa kanyang pananaw ang kinakailangan mapatunayan mo ng insincere o hindi sincero sa intensyon para kumandidato ang isang tao bago siya sabihing nuisance candidate. Ito na nga, inamin na nga. Sabi, sincero ba na tumakbo ang isang tao na sabi doon sa pahayag ho ni Congressman Pichay na ang CMD, Lakas CMD, ay mayroon silang inilagay na presidentiable at vice presidentiable, pero hindi yun ang kanilang patatakbuhin. Are they sincere to run? Diba? Kaya nga sabi ni Congressman Rufus Rodriguez ay kailangan palitan na natin yung batas na yan. O kayo naman gumagawa ng batas, palitan nyo. Diba? Pero habang wala pang umiiral na batas, walang lalabagin batas. Diba? Anong lalabagin mo kung naaayon naman sa mga batas ang iyong ginagawa? Diba? Ang panukala po ni Congressman Rodriguez na sinusuportahan ng Senado sa pangunguna po ni Senate President Tito Soto, si Tito Sen mismo ang nagsabi na suportado niya ang pahayag ni Congressman Rufus Rodriguez na kinakailangan na magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas. Naghain siya ng panukalang batas itong si Congressman Rufus na ipagbabawal ang substitution of candidacy kapag tapos na ang paghahain ng Certificate of Candidacy.
Sa umiiral natin ngayong mga batas, sa ating Omnibus Election Code, sinasabi na after ng deadline, which is ng October 8, mayroon pa tayong hanggang November 15 na maaaring magpalit at isusubstitute ang isang tumatakbong presidentiable basta siya po ay kapartido. 'Di ba? Sabi ng Commission on Election, kung sila ay magkapartido, po pwede siyang ipalit doon sa tumatakbong kandidato kapag umayaw 'yon at sabihin ikaw na ang pumalit sa akin. Yan ay nasa Omnibus Election Code. Kaya walang lalabagin. Bibigyan natin ng halimbawa. Pinangangambahan ng ilan na maaaring si Senador Bato de la Rosa ay ginagamit lang. Bagamat hindi inaamin po ng PDP laban ng ating makapanayam dito si Ginoong Ray Mansilungan na ang sabi niya si Bato na talaga ang pambato nila sa 2022 election. Pero sabi naman niya, kung hindi ako nagkakamali, may pahayag din si Atty. Matibag, sabi niya, yung itaga natin sa bato, pero wag natin isagad. Yung po pwede pang bunutin. O pwede pang bunutin yung maaaring mayroon niyang pampalit, di ba? Ngayon, ang tanong, sabihin na natin, hindi sincero ang natatakbo siya. Ang sabi ng Commission on Election, kailangan mapatunayan muna na hindi sincero ang isang tao para sabing elections candidate. Pero bago yan, binibigyan po ng pagkakataon hanggang November 15 ang isang kandidato para kung sakasakali man siya papalitan, lalo-lalo na sa presidente at vice-presidente, papalitan siya ng ibang tao, pero kinakailangan kapartido siya. Okay. Umiiral yan na batas. Ngayon, ang tanong natin, ganito. Paano kung si Senador Bato de la Rosa talaga ay ilinagay lang dyan? Parang sinabi ni Congressman Pichay na mayroon kami inilagay dyan presidential at vice presidential, pero hindi yun talaga ang kanilang pambato. Parang nag-aantay sila na mayroong pupunta sa kanila at magiging standard bearer na mayroon namang quote-unquote winnability aspect, no? O ba, hindi naman po pwede papalitan nila, mas pulpul pa, 'di ba? Kaya ang PDP laban, kahit na si Senador Bato de la Rosa, hindi man nila aminin na hindi talaga yan ang pambato nila, kasubuan na lang kung sakasakali, mayroon talaga silang inaasahang ilalagay dyan. Di ba? Ang tanong dyan, bawal ba yan sa batas? Hindi po bawal yan. Kasi wala pang batas na nagbabawal na po pwedeng magkaroon ng substitution pagdating doon sa November 15, on or before November 15, deadline ng substitution. Okay, malinaw. Itong ilan pa sa mga maaaring mangyari na inaasahan natin. Sa November 15, maaaring may mga pagbabago sa November 15 na kanilang isusubstitute na kapartido, kung sino man yan, pero mayroon, di ba, sinabi ni Ginoong Ray Mansilungan na po pwedeng one day before o mismo bago siya i-substitute doon sa nag-file ng COC, manumpa siya sa partido. Umalis na doon sa dati niyang partido at manumpa siya sa PDP laban. Po pwede yon. Pero kung halimbawa nag-file na siya ng pagiging presidente at mayroon na siyang partido, hindi na siya po pwede i-substitute kasi presidentiable na po yung kanyang tinatakbuhan. Ang sabi niya po pwedeng i-adapt na lang. Yan. O i-adapt. Kaya nga yung mga diehard Inday Sara, yung diehard BBM, mayroon pa pong pag-asa yan.
na po pwedeng ilagay at sa PDP laban at magsama sila sa lineup ni Senador Bongo bilang Vice President si Senador Bongo at ganun man kung sino man uupo doon bilang standard, sabihin natin bilang kasi ayaw niyo tanggapin na standard bearer eh. Kasi lalo na pag hindi ka partido nasusuportahan nila bilang presidentiable. Halimbawa, si Inday Sara. Pagka si Inday Sara ay magbago ang isip at sinabing tatakbo ako bilang presidente at si Senador Bato de la Rosa ay magsabing hindi ako aalis sa pagiging presidentiable, tatakbo si Inday Sara bilang presidentiable hindi dito sa PDP laban, kung hindi sa ibang partido. Pwede siya. Kung mayroong ibang partido na maaaring pumayag para siya ay bigyan ng kona at doon na pumalit bilang substitute. Di ba? Ganun po. Pero alam ng marami na kung sakasakaling magbago ang isip ni Inday Sara at sabihin na tatakbo ako, mabilis pa sa alas 4. Maraming ganyan ang kaisipan. Mabilis pa sa alas 4 yan. Aalis at mag-withdraw in favor of Inday Sara si Senador Bato de la Rosa. Di ba? Pagsabi, kaya nga yung pag-file niya ng COC ang nakalagay dito sa kanyang t-shirt hugpong ng pagbabago. Pero ang kanyang dinadala na kona ay kona ng PDP laban. Certificate of Nomination and Acceptance. Kailangan mo kasi yan para patunayan sa Commission on Election na ikaw ang ninominate at tinanggap mo naman yung nomination na ikaw ay kanilang presidentiable. Ayan. Bibigay mo ngayon yan. Pero nakapagtataka bakit hugpong ng pagbabago ang nila di ibang t-shirt na lang ang isinuot ni Bato de la Rosa para hindi maging controversial. Lalo pa naging controversial nung ang suot niya HNP, ang partido naman na dinadala niya ay PDP laban, yung kona na isinumite niya ay PDP laban. O di mayroong maaaring pagbabago. Okay. Sa panig po yan ni Inday Sara. Dito tayo sa panig ni BBM. Kasi ito talaga maraming mga hanggang ngayon. Marami pa rin naniniwala na si BBM pa rin ang magiging presidentiable at vice presidentiable si Bongo. Magsasama yung dalawa. Pwede. Walang lalabaging batas. Kung sakasakaling ganon ang mangyayari, si BBM ang ang susuportahan ng PDP laban. Pero hindi na si BBM isusubstitute doon sa presidentiable ng PDP laban. Bakit? Si BBM ay tumatakbo ng bilang presidente sa ilalim ng Partido ng Federal ng Pilipinas. Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Doon na siya tumatakbo bilang presidente. Presidentiable na nga siya Tapos pagpunta niya dito, mag-resign siya, tapos presidentiable pa rin. Di ba? Hindi. Mababakante, kung sakasakali itong strategy na gagawin, mababakante at babakantihin dapat ang presidentiable sa PDP laban. And for whatever reason, sasabihin ni Bato, ayoko lang tumakbo bilang presidentiable ng PDP laban. Di wala ngayong ulo ang PDP laban. Di ba? Mayroon silang vice pero walang presidente. Walang presidentiable. Sasabihin ngayon ni Bato, alis ako at magwi-withdraw ako. Kung mapapagkasunduan ng PDP laban, ilagay si BBM sa PDP laban line up ni Bato, pwede. Adaptation. I-adapt lang. Kasi pwede naman yung, di ba, yung mga senatoriables, ina-adapt si ganitong, minsan nga, isang senador, maraming uma-adapt ng mga partido. Ina-adapt lang. Yan ang mangyayari. Pwede pa rin. Kasi yung tinatanong ng ilan pwede pa ba?
na tumatakbo na sa ibang partido si BBM. Pwede pa ba sila magsama ni Senador Bongo, Presidente at Vice President na mga candidates? Yes, pwede pa sa ganung paraan. Pero hindi na raw substitution. Kasi hindi pwede i-substitute. Kasi presidente na nga, presidentiable na nga, tapos i-substitute mo. Tumatakbo na nga siya, nag-file na nga siya ng COC. Maaari nga raw, ma-question pa o kaya sabihin na natin, ma-disqualify. Diba? Baka mamaya sabihin independent. Maraming mga pwedeng mangyari. Kaya, si Inday Sara pwede kasi hindi naman siya tumakbo bilang presidente. Mayor lang. Mag-resign siya pagka-mayor, pagkatapos dito naman sa PDP Laban, manunumpa siya bilang PDP Laban at magiging standard bearer siya ng PDP Laban. Silang dalawa ni Senador Bongo. Pero may tanong dyan. Ganito. Isang question. Siyempre, pag umalis siya doon, kasi nag-file siya bilang mayor sa Davao. Pag umalis siya bilang mayor, tatakbo siya bilang presidente. Ang question, yun bang inalisang pwesto ni Inday Sara na pagka-mayor na nabakante dahil tumaas siya, naging presidentiable siya, pwede bang ipalit doon ang sino man? Like for example, sino bang Vice President ni Inday Sara, ilalagay niya o ibang tao, ilalagay niya bilang kapalit. Ang pagkakaalam ko dyan, hindi po pwede. Kaya butas ang pagkaalkalde sa ilalim ng hugpong ng pagbabago ni Inday Sara. Kasi sa ilalim ng umiiral na batas ng Commission on Election, pwedeng palitan after deadline ng filing ng Certificate of Candidacy ang isang kandidato sa anumang posisyon pag siya ay namatay. After ng deadline. Ibig sabihin, ngayon after October 8, di ba? October 8 deadline. Pagkatapos nagkaroon ng bakante ang ibang mga posisyon, sabihin natin tinatakbuhang mga kandidato, at nagkataon at sinubstitute siya sa mas mataas na posisyon. Like for example si Inday Sara, yung mababakanting posisyon niya bilang pagiging kandidatong alkalde sa Davao ay hindi po pwedeng palitan ni numan. Bakit? Buhay pa siya. Ang mananalo roon, siyempre, yung mga tumatakbong alkalde. Kung yung kalaban niya, dalawa lang silang nag-file ng COC doon. O di, matik na yung isa ang magiging presidente. Magiging mayor sa Davao. Yung kalaban ni Inday Sara. Kasi hindi na nga po pwede palitan yan. Yun ang pagkakaalam po ng inyong lingkod. Kasi batay sa mga batas na umiiral sa election, Omnibus Election Code, sinasabi na po pwedeng palitan kung ma-disqualify o mamatay. Pag namatay, si Mayor o Governor Juan de la Cruz, po pwedeng pumalit yung kanyang asawa si Maria Clara. Po pwedeng pumalit kasi namatay. May umiiral na batas yan. Pero, kung si mayor o si governor pumalit doon sa mas mataas na posisyon, nag-substitute siya, kapartido niya, nag-substitute siya doon sa mataas na posisyon on or before November 15, yung mababakanting tinatakbuhan niyang posisyon, mababakanting talaga. At ang mananalo, yung mga naglalaban-laban doon sa posisyon na yon. Kung dalawa lang sila, sure winner na yung isa. Wala nang kalaban. Yung vice, walang problema ang vice kasi hindi naman nagbitiw. Diba? Malinaw po yan. Yun ang pagkakaalam natin. Kaya nga, ang sabi ni Congressman Ropos Rodriguez, para hindi mapaglaruan yung election, political exercise natin, gagawa na ako, magsusumite na ako ng panukalang batas. Wala nang substitution
sa mga kandidato kapag tapos na ang paghahain ng COC o Certificate of Candidacy. Pagka naipasa yan. Pagka naipasa yan, iiral yan at masusunod yan. Pero habang wala pa yan. Kaya, pwede pang laruin yan. Di ba? Nangyayari lang naman yan kapag mga ganyang sitwasyon, pero pagkapabor-pabor sa mga politiko eh. Tinan mo, bibigyan ko kayo ng example. Tinan mo yung mga senador. Di ba ang term ng isang senador 6 na taon. Pero kung halimbawa tumakbo ka kasi 12 sa unang batch 12 sa second election kasi mayroon tayong every 3 years nagkakaroon tayo ng election. Sa second election another 12 na naman, yung 12 na mga senador mawawala. Yung mga may elect sila naman may fresh mandate na 6 na taon. Pero ito yung ginawa nilang batas. Kapag yung mga senador na mayroon pang nalalabing 3 taon kasi 6 years yun, di ba? Nagkaroon sila ng election, nanalo, mayroon silang fresh mandate na 6 years. Nagkataon na after 3 years national election na, presidential election na, di mayroon pa silang 3 years after the national election o presidential election. Pagka nangyari na sila tumakbo bilang presidentiable at natalo, panalo pa rin sila. Kasi kung sila naman gumawa ng batas di ba? Panalo pa rin sila. Bakit? Babalik lang sila sa pagkasenador. Di ba? Ang ganda ng na yan. Ang ganda ng batas nila. Isipin ho ninyo mga kababayan, talo na, panalo pa. Bakit? Ang dami nag-contribute Ang dami pera. Di ba? Isang senatoriable tumakbo sa presidentiable. Pero mayroon pa siyang 3 years na baka pa pwede pa niyang iserve. Kasi 6 years ang senador. Pag siya natalo, balik siya sa pagka-senador. Pagka nanalo, presidente siya. Walang talo. Di ba? Yung mga na-contribute niya, na tanggap niya sa contribution galing kay mga negosyante, kung sino-sino pa mga kaibigan na naniniwala sa kanyang adikain, kumita pa siya. Sana naman hindi ganun. Parang bato-bato sa langit ang tamaan, huwag kong magagalit. Bukol po yan. May gagawa ka ba ng batas na yung gagawin mong batas para kang kumuha ng bato, pinukpok mo sa ulo? Hindi ka gagawa ng batas, di ba? Ang daming mga dapat baguhin sa ating mga umiiral ng batas, pero nakikinabang po yung ating mga mababatas kaya hindi nila pinakikialaman. Yung mga tumatakbong mga si nanay, si congressman, si tatay, mayor, si bunso, konsehal. Diba? Nangyayari yan Pero may mga dapat batas na talagang tututok dyan. Sana ma-aprobahan itong batas na ito na sinasabi ni Congressman Rufus Rodriguez na House Bill number 10380. Hindi ako nagkakamali. Madidisqualify ang isang kandidato na naghain na ng kumbaga sa hindi na po pwede palitan. Basta, tapos na po, deadline na po. Kung yan ay October 8, ang deadline ng filing ng COC, pag hindi ka nakapag-file doon, wala nang substitution. Pero dapat gawin yung batas. Pero kung habang wala, mayroon batas na umiiral hanggang November 15, ulitin ko, wala pa pong nilalabag na batas. Isa pang very controversial na batas, kapag ang isang government employee ay tumakbo bilang kandidato, matik siyang resign sa kanyang pagiging government employee. Di ba? Batas na naman yan.
Pero ang isang elective official na pag kumandidato siya, hindi siya automatic na nagbitiw sa kanyang pwesto. Batas na naman yan. Di ba? Hindi parehas ang, kung titingnan natin, hindi parehas ang trato ng batas. Kasi, yung isa, sinasabi na, pag ikaw government employee, pag tumakbo ka, matik, tanggal ka, nag-resign ka na bilang government employee. Pero pag ikaw, halimbawa, alkalde, tumakbo ka, at natalo ka, hindi ko ganun. Hindi ganun. Kaya nga yung si senador, pag tumakbo siya bilang presidente, hindi siya nagbitiw. Katunayan, pag natalo siya, senador pa rin siya ng 3 years. Parehas bang batas? Pero batas po yan, hindi po pwedeng, hindi po yan nilalabag. Kumbaga sa pagka nandun ka sa sitwasyon na yun, wala kang nilalabag na batas. Pero mas mainam pagdating ng panahon, hihingi tayo ng mga magagaling dyan, magagaling dyan sa mga election lawyers talaga. Marami tayong tinatawagan na mga kaso lang, pero puro mga busy siguro. Kaya daghang kayong salamat sa tanan, wala na tayo oras. Dispensa por favor, wala tayong nakapanayam. Anyway, kahit naman wala tayong nakapanayam, basta sinasamahan niyo po ako. Nga pala, bakit sa mga nakikinig sa atin nga pala, ba't hindi ko binabati itong mga nakikinig sa atin tuloy? Si Milito Rodilio Militante, buenas tardes, Senyor Alan. Buenas tardes también, Milito. Bakit kapag ang simpleng mamamayan kapag may record sa NBI nahihirapan ng mag-apply ng trabaho? Tanong ko lang, bakit may mga politiko na nakakulong nakakapag-file pa rin ng COC? That's the hard fact of life. Milito, nasaan naman daw ang pagkakapatay-pantay ng karapatan dyan? Talagang wala tayong magagawa. Kasi hanggang ganyan, tama yung sinabi niya. Kapag ikaw may record sa NBI, nahihirapan ka mag-apply. Pero pag yung mga politiko, nako, ewan ko. Okay, Michael Diquito, good afternoon po. Bistag, good afternoon din po. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga oras nito. Maraming salamat po sa inyo. Kini si Dudong Alan Apable Obrero, inyong nakauban. At muling nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Daghang salamat. Bye-bye.